Magandang araw. Ito yung design na ginawa natin for ah, renovation doon sa bahay ni Tita Nora. So currently, ito yung existing na paupahan, which is meron dalawang paupahan sa baba. Then sa taas, ito yung tinitira nila ngayon ni Tita Nora. Then yung sa labas nun ay ito yung parang garden nila, no? Balcony. So, then yung itaas niya is currently slab yung buhos. So, tatanggalin ko muna yung itaas para makita natin yung loob. So, ayun siya. No? So, may hagdanan sa gitna, paakyat. So, ito yung area na i-renovate. Napag-usapan namin yung Tita Nora yung magiging changes dito. So, i-explain ko yung magiging proposal ko para doon. So, first step, tatanggalin muna natin itong bubong. Okay. Okay. Para makita natin ang maganda or maayos yung loob. So, yung una namin na pag-usapan is maglalagay ng hagdanan dito sa side na to, yung sa may parang balcony. So, lagyan natin ng hagdan. So, pinipare ko na yung mga components. No? So, ito yung hagdan. Lagyan natin yung hagdan. So, yung hagdan bali is nandito siya. So, yan. So, pagpasok dito sa pintuan, maghahagdan, then paakyat para ma-access yung third floor o so-called yung rooftop. So, after nun, syempre itong opening nito, tsaka ito, sasara natin. Okay, sara natin yun. Ito, ay, ito. Nakakayan natin siya. Ito, bali, papadiran itong opening na to. At the same time, yung opening din on the other side. Ito, hirap lang mag-sento. Yan. Ayan natin. So, kulong na siya. Di ba? Kulong na. So, ngayon, nandirito kasi sa side na to, dito sa ilalim bali ng hagdan, nandirito yung abang para sa toilet. So, ipopropose ko na nandirito yung toilet, itong kwadrado na to. So, magiging part ng toilet yung ilalim ng hagdanan. So, nasan yun? At the same time, ito rin, itong harapan na to, syempre, kukulungin din to. So, kulungin natin yun. So, lagyan natin yung proposed na banyo. So, ito yan. So, first thing, yung banyo, which is ito. So, ito siya. Yan. So, may banyo dyan. Then, part ng banyo, bali sa ilalim ng hagdanan. Then, itong, syempre, yung gap in between yung magiging banyo, ito, siselyuhan dito. So, I think ito ay hollow blocks. So, hollow blocks yan. Then, ito, ganun din, hollow blocks din to. So,
ganyan ang naging itsura niyan. So, kung makikita nyo, sarado na yung bahay. Sarado na siya. May pinto siya dito. So, may pinto siya dito. Pinto, pagpasok mo, ito yan, di ba? Pagpasok, hagdanan doon. Dito pwede rin magbintana, optional. Kasi yung isang bintana is nandito. So, yun. Pwede rin pwede rin dito magluto, ano, or dito sa wall na ito yung lutuan. Kaso kasi yung hangin yung exhaust. So, yan yung sa baba. So, after nun, syempre, akyat na. So, yung pag-akyat, slab yun. So, kailangan butasin yung slab. So, asan yung slab? Ito ngayon yung slab. So, magiging ganito ang itsura niyan. Yan. So, itong part ng slab na existing dito, bubutasin na ito. So, pag binutas yan, syempre, open yan. So, ano yung next? After nun, kukulungin itong buong slab ng third level because yun na yung first level second. Third level na talaga to. Pero yung third level, as much as possible, gagamit sana tayo ng hindi masyadong mabibigat na materyales. So, ang proposal ko dito is half height na wall plus mayroong fence, all over fence, then metal roofing. So, ano ang magiging itsura nun? So, ito yung magiging itsura niya. So, ilalagay ko muna yung half height wall. Siguro mga 1 point, medyo kailangan taasan natin ng konti yun, 1.2 meters. Yun ang proposal ko. Then, kasi hahabulin natin yung putol ng bakal. So, ini-imagine ko kasi after ng wall dito, yung susunod doon is yung metal fence. So, yung supports doon, usually yung bakal kasi either 6 meters ang haba. So, pag pinutol, halimbawa, apatin, at least 1.5. So, yung ilalim, 1.2, then yung bakal, 1.5. So, ganito mag-itsura nun. So, yeah. So, ito palang design na to is mostly concept lang ito. No? So, kung sino si Mang Arman ang gagawa nito, pwede niyang baguhin yung mas better proposal. Kasi ito lang yung magiging concept niya. So, so after niyan, syempre kailangan bubungan. So, yung bubong na mangyari dito, ito yung propose ko na ano, uh, diamond fence. So, yung bubong nito is hindi ko kasi alam yung mga trusses. So, ang pinapost ko muna is yung angular. So, 150 to or 6 inches by 2 inches na angular. Yung pinaka main support. Then yung mga ano niya, mga rafter niya, yung mga C-purlins niya ay ano, 50 by 75 or 5 cm by 7.5 cm. So, ito yun. Ito, yung rafter type. Siyempre, yung slope nito, matic, may slope yan, papunta dito sa labas dito. Dito yung tapo ng tubig sa harap. Bago ko muna pala ilagay yung bubong, ilalagay ko muna yung proposed na
kwarto dito kasi ang pinaka-intention talaga pag akyat ng hagdan dito, may kwarto dito sa taas. Tapos ito medyo alangan ako dito dahil yung landing niya is dapat at least may landing dito. So sa actual siguro, diskarte yan na namang ito kung paano gagawin. So, kunyari na lang may landing talaga dito. So dito ko naisip na magkwarto. So, ano yung kwarto? Made of, yan, ito, made of, pwedeng hard duplex na to. Kasi yung roof natin, hindi ko alam kung anong material, pero hindi man hard duplex or hindi ko alam kung anong material, pero drywall lang ang ilalagay dito. Since yung buong roof naman ay makakover siya ng metal na roof. So, buong bubong na to kasi covered eh. So, yan yung magiging itsura niya. So, pag akyat dito, merong harang na pakunti dyan para syempre hindi malalaglag ng tao. Then pag akyat, ito ay half height na ito ay hollow blocks. Then ito yung drywall partition. So, ganyan na magiging itsura niyan. So, tapos niyan, bububungan na natin. Ito na yan. Sige, kanina. Bubong. So, lalagay natin yung bubong. So, yung design ng bubong pwedeng magbago. Depende sa magandang diskarte. Yung mga ban. So, ito is concept lang. So, yan na yung pinaka-framing ng bubong. So, makikita nyo, sarado talaga yan. Fully enclosed. Wala talagang makaka-access dyan. Then, ilalagay natin yung pinaka-bubong. So, so, yung pinaka-bubong ay ito. Yan. So, ganyan ang maging itsura niyan. So, maaaring itanong, ay, paano yan? So, ito yung alulod, oh. Ayun, oh. Ito yung alulod. Nandito yung alulod. So, pwedeng itanong, paano yan? Ay, open to. Pag umulan, hindi yung tubig, pwedeng pumasok sa loob. May option tayo dyan. So, pwedeng itong side na to, pwede siguro a full height na hollow blocks. Pero, pwede rin maisipan nga, paano itong side na to? Open. Yung mga yon pwede nang i-add sa huli. Kasi, since budget constraint, pwede namang i-improve later part. Tapos pwede rin maglagay ng pintuan dito. Dito. So, tanggalin ko muna to para makita natin. So, kasi para kulong to di ba? Kung nangyari ko, kulongin to. Pwede rin maglagay ng pinto dyan. Tapos pwede maglagay ng cover dito. So, ano yung mag-i itsura nun? So, ito yan. Lagay natin. So, ito yan. Ito ay option na lang to. Option siya. So, ang itsura nun, parang ganito. Yan. So, ilog natin yung bubong. Yun natin yung bubong. Yan. Yan. Ganyan. So, yan ang proposal for the third story. Proposal for third story. Okay, yun lang. Salamat.